Ang lahat ay pagpapala ng Diyos, kung kaya't ang buhay natin ay dapat maging isang pagpapasalamat sa Kanya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Dumating ang oras ng panganganak ni Elizabeth at nagsilang siya ng isang sanggol na lalaki. Nang mabalitaan ng kanyang mga kapitbahay at mga kamag-anak na siya'y labis na pinagpala ng Panginoon, nakigalak sila sa kanya. Makalipas ang isang linggo, dumalo sila sa pagtutuli ng sanggol. Sakarias sana ang itatawag nila sa bata gaya ng pangalan ng kanyang ama. Ngunit sinabi ni Elizabeth, hindi. Juan ang ipapangalan sa kanya. Subalit wala naman kayong kamag-anak na may ganyang pangalan, tugon nila. Sininyasan nila ang kanyang ama upang itanong kung ano ang ibig nitong itawag sa sanggol. Humingi si Sakarias ng masusulatan at ganito ang kanyang isinulat. Juan ang pangalan niya. Namangha ang lahat. Noon din ay nakapagsalita si Sakarias at siya'y nagpuri sa Diyos. Natakot ang lahat ng taga roon at naging usap-usapan sa buong bulubundukin ng Hudeya ang mga bagay na iyon. Pinag-isipan ito ng mga nakabalita, ano pat naging tanong nilang lahat, magiging ano kaya ang batang ito? Sapagkat nasa kanya ang kapangyarihan ng Panginoon. Lumaki ang bata at naging malakas ang kanyang espiritu. Siya'y nanirahan sa ilang hanggang sa araw na nakilala siya ng bansang Israel. Ang mabuting balita ng Panginoon. Word of the day, hear what God has to say. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Kumusta po kayo? Ang atin pong word of the day ay gracious. Bago po tayo magpalalim sa atin pong reflection sa araw na ito, kayo po'y muli kong inaanyayahan na huwag kakalimutan mag-like, follow at subscribe sa atin pong Facebook page at YouTube channel na Word of the Day. Ganon din po pakishare ang video ito sa inyong kapamilya, kamag-anak, kaibigan, mga kakilala sa social media para po sama-sama tayo sa pagiging media evangelizers at online missionaries na nagpapalaganap ng salita ng Diyos sa mundo ng social media. At kung kayo po'y nakikinig ng Word of the Day sa pamamagitan ng Radio Maria, mapagpalang pakikinig po sa inyong lahat. Mga kapatid, ngayong araw na ito ay ating pinagdiriwang ang Solemnity of the Birth of Saint John the Baptist, ang kapanganakan ni San Juan Bautista. There are only 3 sa ating liturgical calendar na ipinagdiriwang natin ang kamatayan at ang pagsilang. At yung pagsilang na yan ay si San Juan Bautista, ang ating mahal na ina, at syempre ang ating Panginoong Jesus. And of course, yung kamatayan, si Jesus ay namatay, si Juan Bautista ay pinagdiriwang din natin yung martyrdom of Saint John the Baptist, at syempre, yung dormition of Our Lady, pagamat hindi sinabing siya namatay, at sabing dormition, tulog, pero siya'y namatay at siya'y iniakyat sa langit. Mga kapatid, bakit ba ipinagdiriwang natin ang birth of Saint John the Baptist? Bakit hindi na lang yung kanyang kamatayan? Napakahalaga that we celebrate the birth of John the Baptist dahil sa kaugnayan kay Jesus. Always in relation, always in reference to Christ. Ganon din sa ating mahal na ina. Napakahalaga dahil sa kanilang kaugnayan kay Jesus. Kaya nga, dito sa ating gospel, narinig natin yung kwento ng tungkol sa pagbibigay ng pangalan. Alam niyo po, may tradisyon ang mga Hudyo, ang mga Israelita, na kung sino ang nagbigay ng pangalan, siya ang nagmamay-ari doon sa binigyan niya ng pangalan. Parang mga discoveries. Yung mga nakadiskubre na isang lugar ay ina-attribute sa pangalan nung nakadiskubre yung lugar na yon. Dahil siya yung kauna-unahang nakatuklas ng lugar na yon. Ganon din sa pagbibigay ng pangalan. Kung sino nagbigay ng pangalan, that name giver or nomothete ang nagmamay-ari sa pinangalanan. And ito yung tungkulin ng mga tatay
in the Jewish context. Sila ang nagbibigay ng pangalan sa bata. At sila'y nagulat dahil ang ibinigay na pangalan ni Elizabeth ay Juan at kinonfirm ito ni Zacarias. Wala sa kanilang talaang kanan yung pangalang Juan. Kaya, sino talaga ang nagbigay ng pangalan kay Juan? Yung malaking tanong, anong magiging ano ito? Dahil kakaiba. Usually sa kanila, kinakailangan may kapares sa pangalan sa kanilang talaang kanan. But this time, John was never part. No? The name John was never part of the talaang kanan, no? Ng pamilya ng angkan ni Zacarias. Mayroong ibig sabihin. Kaya yung mga tao nagtatanong, magiging ano kaya ang batang ito? At ang ibig sabihin ng pangalang John or Juan, God is gracious. At makikita natin yung name-giving pa lang, meron ng kahulugan, meron ng identity, at meron ng mission si Juan. To proclaim the graciousness of God. Ipahayag ang pagpapala ng Diyos. Kaya nga yung buong buhay ni Juan was centered on Jesus. Why? Dahil si Jesus ang tinutukoy sa pangalan ni Juan that God is gracious. Jesus is the graciousness of God. Jesus is the grace that we need. Siya yung pagpapala. Hindi lang siya yung source, but siya mismo yung pagpapala na kinakailangan natin dahil ang dala-dala ni Kristo, ang dala-dala ni Jesus ay kaligtasan nating lahat. And therefore, God is gracious. At yun ang dala-dala ni Juan. It's both an identity and a mission. Dala-dalang mission ni Juan that he will proclaim God's graciousness in Christ, in Jesus. At tayo rin mga kapatid ay inaanyayahan to be like John the Baptist, to be proclaimers of God's graciousness. Mapagpala ang Diyos. Sa paanong paraan? Una, for us to see everything as grace. Tingnan natin ang lahat sa buhay natin na biyaya ng Diyos. Kahit yung mga problema, pwedeng maging biyaya ng Diyos. Yung mga pagsubok, biyaya ng Diyos. Minsan yung kabiguan, yung kahirapan, pwedeng maging biyaya ng Diyos. If we see greater opportunities, greater possibilities sa pamamagitan kahit ng mga negative experiences natin. So the first thing that we need to do para tayo ay maging katulad ni Juan na nagpapahayag ng pagpapala ng Diyos, una, tingnan natin lahat as pagpapala. Pangalawa, live in gratitude. Siyempre, pag nakikita mo yung mga pagpapala, no? Lahat ay biyaya, lahat ay pagpapalang mula sa Diyos, you will be grateful. Magiging mapagpasalamat ka. Dahil ito yung tugon ng isang taong pinagpapala ng Diyos, nagpapasalamat. So always be thankful, always be grateful. And you know, a grateful person is a happy person. Masayang tao yan kapag grateful ang isang tao. Pangatlo, paano tayo magiging grateful? Serve, maglingkod, mag-alay ng sarili, magbahagi, mag-share. Alam niyo po, ang isang taong hindi marunong mag-share, ang isang taong hindi marunong mag-serve, ungrateful people. Kasi kapag tayo ay grateful people, no, tayo ay nagbabahagi. Tayo ay naglilingkod. And that is automatic. Hindi na kinakailangan iutos. Hindi na kinakailangan pilitin. Ito'y kusang ibinibigay. Kusang ipinagkakaloob. Kusang nagbabahagi. Tatlong bagay mga kapatid, to be like John the Baptist. Tingnan natin ang lahat na biyaya ng Diyos. Pangalawa, maging mapagpasalamat sa lahat ng bagay para tayo maging masaya. At pangatlo, magbahagi, maglingkod, mag-share sa kapwa. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ama naming Diyos, tulungan mo po kami
na makita ang lahat ng pagpapala mo sa aming buhay. Maging mapagpasalamat at ibahagi sa pamamagitan ng paglilingkod ang aming kakayanan, talino at yaman. Amen. Pagpalain po kayo at ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen.